Darating ang sandaling ang kanyang marangyang mundo ay guguho sa isang iglap. Ang asawang nagtaksil at ang babaeng kumuha ng lahat sa akin ay magmamakaawa sa paanan ko, habang ang buong mundo ay nanonood sa kanilang pagkapahiya. Ngunit bago ang tamis ng paghihigante, kailangan ko munang lasapin ang huling hininga ng kanilang kawalang hiyaan. Isang lihim ang nakabaon sa aking mga kamay. Isang bombang digital na magpapayanig sa pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Elena, pirmahan mo na ang waiver. Huwag ka nang maging madamot. Masyado ka nang matanda para magpalaki ng bata. At sa totoo lang, expired na ang silbi mo sa buhay ko. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa speaker ng aking telpono, kasing lamig ng aircon sa loob ng aking penthouse office. Walang bakas ng pagsisisi, walang bahid ng pagpapakumbaba. Matapos ang 15 taon ng aking pananahimik, matapos niya akong itapon sa kalsada habang dinadala ko sa aking sinapupunan ng aming anak, ito ang bungad niya sa akin. You have 24 hours, Elena. Bukas, i-anunsyo ko na ang pagtakbo ko bilang gobernador. I need a clean slate. Ayaw kong may lilitaw na baliw na ex-wife at isang anak sa labas na sisira sa image ko. Pirmahan mo ang waiver at bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng komportable sa probinsya. Hindi ako kumibo. Ang aking mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng aking laptop. Sa screen, ang mga folder na naglalaman ng kanyang mga offshore accounts ay tila mga hiyas na naghihintay na mahukay. Ang bawat paghinga ko ay kontrolado, tila isang tumpok ng yelo na hindi matitibag ng kanyang nag-aapoy na kapalaluan. Are you even listening? Stop being so dramatic. This is for Nathan's sake too. Isang malaking kahihiyan sa bata na malaman ng lahat na ang tatay niya ay may sabit. Give him to me and I'll give him the best life money can buy. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Celine, ang babaeng pinalit niya sa akin, na suot ang aking paboritong kuwintas na ninakaw nila noong pinalayas ako. Ang caption ay maikli. Move on na, Lola. He's mine now. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng aking lamesa ay lumika ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng katahimikan. Hindi ko yon pinansin. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituing nagnanais na sumabog. 24 hours, Ricardo? Sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay tuyo, matalas, at kasing talim ng labaha. You don't dictate the time anymore. You never did. What did you say? Maugong na tanong niya, halatang nabigla sa aking kapayapaan. Elena, don't play games with me. I have the best lawyers in the country. Kayang-kaya kitang ibaon sa utang at kahihiyan sa isang pitik ko lang. Keep your lawyers, Ricardo. You're going to need them more than I do. Sagot ko, bago ko pinindot ang end call. Lumayo ako at lumakad patungo sa harap ng salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Elena na umiyak at nakiusap 15 taon na ang nakalilipas. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ang aking suot na business suit ay walang kahit isang lukot. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa akin ay naging isang malamig na balute na bumabalot sa aking pagkatao. Ang bawat segundo sa orasan na nakasabit sa pader ay tila isang yabag ng paparating na unos. Mayroon akong higit sa sapat na ebidensya ng kanyang korupsyon, ngunit hindi ko yon ilalabas ng basta-basta. Gusto kong makita siyang umakyat sa pinakamataas na pedestal. Gusto kong marinig ang palakpakan ng libu-libong tao para sa kanyang mga kasinungalingan, bago ko hilahin ang carpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang lumang flash drive. Doon nakatago ang huling piraso ng puzzle. Ang boses ni Ricardo, 15 taon na ang nakalipas, nang sabihin niyang mas mahalaga ang kanyang career kaysa sa buhay ng aming anak. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpasok ng isang email. Mula ito sa accounting firm na kumuha sa akin bilang lead auditor para sa kanyang kumpanya.
Ang pamagat ng email ay Final Review of Ricardo's Assets for Candidacy. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi alam ni Ricardo na ang babaeng inaakala niyang expired na ang silbi ay siya ring humahawak sa leeg ng kanyang kinabukasan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Nathan na kasalukuyang nag-aaral sa kanyang kwarto. Matulog ka ng maaga, anak. Bukas, magsisimula na ang pagbabayad ng lahat ng utang sa atin. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa audit report sa aking screen. Gamit ang isang mabilis na click, ipinadala ko ang isang naka-encrypt na file sa isang linyang hindi matutunton ng kahit sinong hacker ni Ricardo. Isang file na naglalaman ng isang transaksyon na hindi niya kailanman maipaliliwanag sa publiko. Ang orasan sa pader ay patuloy sa kanyang ritmo. Bawat tunog ay tila isang babala. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa custody. Ito ay tungkol sa dangal na tinapaktapakan niya. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang huling desisyon ang aking ginawa. Isang nukdi na hindi niya inaasahan. Kinuha ko ang waiver na ipinadala niya, hindi para pirmahan, kundi para gawing ebidensya ng kanyang pagbabanta. Sa ilalim ng liwanag ng aking desk lamp, ang aking muka ay tila isang estatwa ng hustisya. Walang emosyon, walang takot. Bukas, sa harap ng buong bansa, hihubaran ko ang mapagpanggap. At sisiguraduhin kong sa kanyang pagbagsak, walang kahit isang piraso ng kanyang dangal ang maiiwang buo. Ngunit habang tinititigan ko ang screen, isang hindi inaasahang pop-up ang lumitaw. Isang live feed mula sa security camera ng aming gate. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas. At isang lalaking nakasuot ng jacket ang may hawak na isang bagay na tila isang pampasabog o isang kagamitan para sa sapilitang pagpasok. Hindi pa man sumisikat ang araw. Ang labanan ay kumatok na sa aking pintuan. Walang mas hihigit pa sa tapang ng isang inang wala nang balak umatras. Ang mga banta ng isang duwag ay tila mga tuyong dahon lamang na tinatangay manghangin sa harap ng aking determinasyon. Sa bawat hakbang na gagawin nila para takutin ako, asahan nilang may isang patibong na naghihintay na lalamon sa kanilang karangalan. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag natapos na ang ulan ng mga kasinungalingan. Nanatiking nakapaho ang aking paningin sa security monitor. Ang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa labas ng aking gate ay hindi gumagalaw. Tila may hinihintay na hudyat. Isang malaking kahon ang iniwan niya sa tapat ng pintuan bago siya mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot palayo. Walang tunog ng pagsabog. Walang ingay ng kaguluhan. Tanging ang mabigat na tibok ng aking puso na unti-unting kumakalma sa ilalim ng aking kontrol. Ma, don't go out. I already traced the plate number. It's registered under a dummy company linked to Ricardo's foundation. Ang boses ni Nathan ay nanggaling sa aking likuran. Naroon siya, nakatayo sa may pintuan ng aking opisina, hawak ang kanyang tablet. Sa edad na 15 taon, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talinong hindi kayang pantayan ng kahit sinang matanda. Walang takot sa kanyang mukha, tanging ang malamig na pagsusuri sa sitwasyon. I know, Nathan. Your father was never creative with his threats, sagot ko, habang dahan-dahang tumatayo. Stay here. Titingnan ko lang kung anong regalo ang iniwan nila. Lumakad ako patungo sa gate. Bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Nang buksan ko ang kahon, hindi pampasabog ang tumambad sa akin. Sa loob ay naroon ang isang tumpok ng mga luma at punit-punit na litrato namin ni Ricardo noon kami ay nagsisimula pa lamang, kasama ang isang legal na dokumento para sa custody ni Nathan. Sa ibabaw ng mga ito, may isang patay na rosas na tila simbolo ng aming namatay na relasyon. Bago ko pa mahawakan ang mga papel, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Nang sagutin ko ito, ang mukha ni Celine ang lumitaw sa screen.
Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na pantulog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at may hawak siyang baso ng wine. Did you like my surprise, Elena? Masayang bungad niya. Ang boses ay puno ng kaplastikan. That's just the appetizer. Ricardo is serious this time. He wants the boy. At sa tingin mo ba, paniniwalaan ng korte ang isang inang unstable at puno ng galit na tulad mo? You're trying too hard, Celine. Malamig kong sagot habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata sa screen. The more you talk, the more you show your insecurity. Takot ka ba na kapag nakuha ni Ricardo ang gusto niya, mawawalan ka na ng halaga sa kanya? Biglang nagbago ang anyo ng kanyang muka. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapang-uyang na tingin. Listen to me, you old bitter woman. Ricardo is going to be the governor. At ako ang magiging first lady. We need Nathan to complete the perfect family image. You're just a stain on his history that needs to be bleached. Pirmahan mo na ang waiver, or I will make sure you spend the rest of your life in a mental institution. You talk about family as if you know the meaning of the word. Sabi ko sa kanya sa isang mahinahon, ngunit nakamamatay na tono. You're just a temporary placeholder, Celine. Isang gamit na itinabi ni Ricardo habang wala pa siyang mahanap na mas bago. Don't act like you own the throne when you're just the footstool. How dare you? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. Hindi ko na siya hinayaang makapagsalita pa at pinatay ko na ang tawag. Sa aking tabi, muling lumitaw si Nathan. Kinuha niya ang mga dokumento sa loob ng kahon at mabilis na binasa ang mga ito. This is a joke, Ma, sabi ni Nathan habang iniskan ang mga papel gamit ang kanyang tablet. The signatures here from the social workers are forged. They're trying to build a case of child neglect against you, based on your long working hours. They're desperate, Nathan. They know that without you, Ricardo's image as a family man is hollow, paliwanag ko. Ma, let me handle the digital trail. I already hacked into Celine's cloud storage while you were talking to her. I found some very interesting conversations between her and the person who delivered this box, sabi ni Nathan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Napapatingin ako sa aking anak. Ang kanyang katalinuhan ay ang aking pinakamalakas na sandata. Ngunit kasabay nito, nararamdaman ko ang kirot sa aking puso, na sa murang edad ay kailangan niyang harapin ang ganitong uri ng kadumihan. Gayunpaman, alam kong ito ang tanging paraan para mabuhay kami sa mundong ito na puno ng mga mapagpanggap. Pumasok kami muli sa loob ng bahay. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa amin, ngunit ang tensyon ay nanatiling buhay. Habang naglalakad ako patungo sa aking computer, narinig ko ang mahinang pagpatak ng ulan sa aming bubungan, na unti-unting lumalakas hanggang sa maging isang malakas na buhos. Elena! Ang boses ni Ricardo ay nanggaling sa intercom sa labas. Hindi ko na malaya na bumalik ang kanyang sasakyan. Naroon siya, nakatayo sa ilalim ng ulan. Basang-basa. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng put. Buksan mo ang pinto! Let's talk like civilized people! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas sa bakal na gate, na lumilikha ng mabibigat na tunog na umuulit sa buong paligid. Civilized? Bulong ko sa sarili ko. Pinuksan ko ang intercom. Go home, Ricardo. It's raining. Baka magkasakit ang perfect image mo. Save your energy for the stage tomorrow. You're going to need it. I am not leaving without Nathan! Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. He is my son, my blood. Your blood, maybe, but he is my life. Sagot ko nang may pinal na tono. Pinatay ko ang intercom at tiningnan ng monitor. Nakita ko si Ricardo na sumisigaw pa rin sa gitna ng dilim, habang ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa kanyang galit na mukha. Ngunit sa likod ng kanyang sasakyan, may isa pang anino na nakita si Nathan sa monitor. Isang sasakyan ng media na tila sinusundan si Ricardo.
Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magningning mula sa malayo. Ma, someone tipped the media, sabi ni Nathan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. And it wasn't me. Napahinto ako. Kung hindi si Nathan, at lalong hindi ako, sino ang gustong makita si Ricardo na nagwawala sa harap ng bahay ng kanyang ex-wife sa gabi bago ang kanyang anunsyo? Isang malaking panganib ang papalapit at ang bawat desisyon ko sa mga susunod na minuto ay magtatakda kung kami ba ay maliligtas o tuluyang malulunod sa iskandalong ito. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng taong pumalakpak sa iyong mga kasinungalingan, kundi sa talim ng katotohanang kaya mong panindigan sa gitna ng bagyo. Si Ricardo ay isang mahusay na aktor, ngunit sa entablado ng batas at integridad, siya ay isang hamak naman sa lamang na kailangang burahin. Ang bawat barya ng kanyang yaman ay may bakas ng aking pawis. At ngayon, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw niya ay magiging tanikala na hihila sa kanya pababa sa kailaliman. Hindi natigil ang walang tigil na pagkutitap ng mga flash mula sa mga lente ng kamera sa labas ng aking gate kagabi. Tila, mga kidlat na bumubulag sa kadiliman, kinuha nila ang bawat anggulo ng pagwawala ni Ricardo sa gitna ng ulan. Ngunit sa halip na magtago, hinayaan ko siyang lamunin ng sarili niyang iskandalo. Hindi ko kailangang magsalita. Ang kanyang imahe bilang isang desperadong lalaki ay sapat na para maging mitsa ng kanyang pagbagsak. Kinaumagahan, ang hangin sa loob ng boardroom ng Valderrama Holdings ay kasing bigat ng isang paparating na hatol. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw at ang bawat-bawat upuan ay okupado ng mga taong may hawak na kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa gitna ng lahat, ako ang nakaupo sa kabisera bilang lead auditor. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis sa makinis na sahig. Pumasok si Ricardo, maayos ang suot na suit, tila walang nangyari kagabi. Ngunit ang pang-ininig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang kurbata ay hindi nakatakas sa aking paningin. Elena, bungad niya. Ang boses ay sadyang pinalalim para magmuhang kagalang-galang. I didn't expect to see you here. Akala ko ba ay nagpapahinga ka na sa probinsya? Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng aking mga dokumento. I don't rest when there's a mess to clean up, Mr. Valderrama. And based on your financial records, your company is a very dirty place. Isang mahinang bulungan ang lumika ng alon sa buong silid. Namutla si Ricardo, ngunit agad siyang lumapit sa akin at bumulong, sapat lang para ako ang makarinig. Huwag mo akong hiyain dito. Remember your utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganito karespetado. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng oportunidad noon. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng asero. My professional success is built on my intelligence and hard work, not on your charity. Your utang na loob is not a recognized asset in the balance sheet, Ricardo. It's just a liability that you failed to pay for 15 years. This is business, Elena. Don't bring our personal history into this. Pagalit niyang sagot, bagamat pinipilit niyang huwag itaas ang kanyang boses. Exactly, this is business. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat ng miyembro ng board. Kaya naman, sisimulan natin ang audit sa mga kahina-hinalang transaksyon sa ilalim ng iyong pangalan. Mayroong 30 milyong piso na nawawala sa pondo ng foundation at napunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pag-ikot ng aircon at ang mabibigat na paghinga ni Ricardo. Kinuha niya ang folder na inihagis ko sa lamesa at binuksan ito. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pulang marka. Ang mga bakas ng kanyang pandaraya na aking hinanap sa loob ng maraming buwan. This is a mistake. Fake documents ang mga ito, sigaw ni Ricardo.
Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng mga marka sa papel. The signatures on those documents were verified by an independent handwriting expert. Kalmado kong paliwanag. And the digital footprint of the transfers was traced back to your private office. You see, Ricardo, numbers don't lie. Only people do. Isang miyembro ng board ang tumayo. Ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. Mr. Valderrama, kung totoo ang mga ito, hindi ka lang mawawalan ng posisyon sa kumpanyang ito. Maaari ka ring makulong at hindi matuloy ang iyong kandidatura. Lumingon si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Elena, please. Pag-usapan natin ito ng pribado. Celine is pregnant. Ayaw mong lumaki ang bata na ang ama ay nasa bilangguan, hindi ba? Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Celine at sa pagbubuntis nito ay tila isang hapos ng yelo sa aking balat. Isang pait ang sumagi sa aking lalamunan, ngunit agad ko itong nilunok. Ang kanyang paggamit sa awa ay isang lumang taktika na wala ng bisa sa akin. The law doesn't care about your family drama, Ricardo. Sagot ko habang isinasara ang aking laptop. Ang audit na ito ay magpapatuloy at ang bawat mansa ng iyong korupsyon ay ilalantad ko sa publiko. You wanted a clean slate? This is the scrubbing you deserve. Tumayo ako at kinuha ang aking mga gamit. Bago ako lumabas ng silid, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. By the way, ang media sa labas ay naghihintay ng iyong paliwanag tungkol sa nangyari kagabi sa tapat ng bahay ko. I suggest you start practicing your speech. You're going to need a lot of lies to cover this up. Habang naglalakad ako palabas ng boardroom, ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking tagumpay. Ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa aking likuran, punong-puno ng galit. Ngunit wala siyang magagawa. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang katotohanan ang may boses, at ang boses na iyon ay akin. Pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ni Nathan. Hawak niya ang kanyang tablet at may isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Ma, Celine just posted a video on social media. She's crying, saying you're harassing them because you're a bitter ex-wife, bulong ni Nathan. Hayaan mo siyang umiyak, Nathan. Sagot ko, habang naglalakad kami patungo sa aming sasakyan. Ang mga luha ay mabilis matuyo, ngunit ang mga dokumentong hawak ko ay mananatili habang buhay. Pumasok kami sa loob ng sasakyan at narinig ang tunog ng pagsasara ng pinto na naghiwalay sa amin mula sa gulo ng labas. Ngunit bago pa man kami makakaalis, isang itim na envelope ang iniabot sa akin ng driver. Galing po sa isang lalaki na ayaw magpakilala, madam, sabi ng driver. Nang buksan ko ang sobre, isang litrato ang naroon. Isang litrato ni Nathan noong sanggol pa siya na may sulat sa likod. He was never yours alone, Elena. A secret is meant to be shared. Ang lamig na naramdaman ko sa aking puso ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Isang sikreto tungkol kay Nathan na akala ko ay ako lang ang nakakaalam. May ibang taong nagmamasid, at ang taong yon ay handang gamitin ng aking anak para wasakin ako. Ang isang lihim ay tila isang nakatagong lason. Habang tumatagal, ay lalong nagiging mapanganib. Humahanap ng puwang sa bawat bitak ng iyong pagkatao. Ngunit sa mundong ito ng mga mapagpanggap, ang aking anak ang nagsilbing tanging lunas. Ang liwanag sa gitna ng aking madilim na balak. Hindi siya bunga ng isang pagkakamali, kundi ang obra maestra ng aking pag-iral na hindi kailanman maiintindihan ng isang taong tulad ni Ricardo. Nanatiling malamig ang aking mga kamay habang hawak ang itim na sobre sa loob ng sasakyan. Ang litrato ni Nathan noong sanggol pa siya ay tila isang multo mula sa nakaraan na gustong sumira sa aking kasalukuyan. Sinong nagpadala nito? Ang sulat sa likod ay tila isang babala na hindi ako nag-iisa sa pagbabantay sa aking anak. Ma, you're pale. Is it the audit report or something else? Ang boses ni Nathan ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Tiningnan ko ang aking anak
Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang sarili ko. Ang talino, ang tibay, at ang kawalan ng takot. Mabilis kong itinago ang sobre sa loob ng aking bag. It's nothing, Nathan. Just a reminder that we need to be more careful. Sagot ko, habang pinipilit na gawing normal ang aking tono. Pagdating namin sa bahay, hindi ang katahimikan ng isang ordinaryong tahanan ang sumalubong sa amin. Ang kwarto ni Nathan ay tila isang command center. 3 malalaking monitor ang naglalabas ng mga linya ng codes at mga graph na tanging siya lang ang nakakaunawa. Habang ang ibang bata sa kanyang edad ay abala sa mga video games, ang aking anak ay abala sa pagdissect ng imperyo ni Ricardo. Ma, look at this. I managed to bypass the firewall of the shell company in Panama, sabi ni Nathan, habang mabilis na tumitipa sa kanyang keyboard. Ang tunog ng kanyang pagtype ay mabilis at walang tigil, tila isang serye ng mga mabilis na yabag sa gitna ng gabi. Lumapit ako sa kanya. What did you find? Ricardo isn't just laundering money for himself. He's a middleman for a foreign conglomerate. Kapag nanalo siyang gobernador, ibibigay niya ang mga lupain sa probinsya sa kanila kapalit ng bilyon-bilyong kickback. And here's the kicker. Celine's name is all over the dummy accounts. Isang pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa aking dibdib, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. Nathan, this is dangerous. If they find out you're the one hacking them, tumigil siya sa pagtype at humarap sa akin. They won't, Ma. I'm using a ghost server, but we need to act fast. Ang graduation ko ay sa makalawa. I know Ricardo will use that event to boost his campaign. We should give him the biggest audience for his downfall. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Sigurado ka ba rito, anak? This will change your life forever. People will look at you differently. People already look at me differently, Ma. Ang mahalaga ay malaman nila kung sino talaga ang taong inaakala nilang bayani. Determinadong sagot niya. Nagpunta ako sa kusina para ihanda ang aming hapunan. Ito ang aming golden moment. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Habang inihahanda ko ang paborito niyang sinigang, lumapit si Nathan at kinuha ang sandok mula sa akin. Let me do it, Ma. Magpahinga ka muna. You've been fighting all day, sabi niya nang may banayad ng iti. Pinanood ko siya habang maingat na tinitimplahan ang sabaw. Sa bawat galaw niya, nakikita ko ang pagmamahal na aking itinanim sa loob ng 15 taon. Siya ang aking utang na loob sa tadhana. Ang dahilan kung bakit ako nanatiling buhay at matatag. Ang init ng tinitimplang sabaw ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Lumili ka ng isang pakiramdam ng tunay na tahanan na kailanman ay hindi maibibigay ni Ricardo. Habang kumakain kami, naging seryoso ang usapan. Ma, about the graduation speech. Ricardo is the keynote speaker. Sinigurado niya na siya ang mag-aabot ng medalya ko, sabi ni Nathan habang nakatingin sa kanyang plato. I know. He wants to show the world that he's a proud father. He wants to steal your glory to cover his dirt, sagot ko. Then let him, sabi ni Nathan. Ang kanyang mga mata ay biglang kumislap sa tinde ng talino. I've already prepared a presentation for the ceremony. Akala ng admin ng school, ito ay tungkol sa aking research. But I've embedded a script that will trigger once I plug in my flash drive. It will override the main projector. Napahinto ako sa pagkain. Ang plano ng aking anak ay mas matapang kaysa sa inaasahan ko. Nathan, trust me, Ma. We've worked too hard for this. Let him have his moment on stage, and then we will take everything away from him. Matapos ang hapunan, bumalik kami sa aming mga gawain. Ngunit habang tinitingnan ko si Nathan mula sa pinto ng kanyang kwarto, naalala ko muli ang itim na sobre. Kinuha ko ito at sinubukang suriin ang tatak ng selyo. Wala. Tila ito ay inihatid ng personal. Biglang tumunog ang aking security alarm sa aking cellphone. Isang alerto mula sa aking office database. May sumusubok na pumasok sa aking encrypted files mula sa labas. Ma! Someone is trying to brute force our server!
Sigaw ni Nathan mula sa kanyang kwarto. Agad akong tumakbo patungo sa kanya. Sa monitor, nakita ko ang libu-libong login attempts bawat segundo. Ang lokasyon ng hacker ay tila tumatalon sa iba't ibang bansa. Ngunit may isang pattern na pamilyar kay Nathan. They're using a high-end software. Ma, this isn't just a simple hack. This is a targeted attack to erase the audit evidence. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Nathan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, habang nakikipaglaban sa digital na digmaan. Ang bawat error message na lumilitaw sa screen ay tila isang sampal sa aming seguridad. I'm blocking them, but they're persistent. Wait, Ma, look at the webcam feed of the office. Sa isang maliit na window sa monitor, nakita namin ang isang anino sa loob ng aking opisina sa kumpanya. May isang taong pumasok ng pisikal. Ang taong iyon ay nakasuot ng hood, ngunit nang lumingon ito ng bahagya sa kamera bago ito takpan, nakita namin ang isang pamilyar na hikaw. Celine, bulong ko. Hindi lang nila kami gustong takutin, gusto nilang burahin ang lahat ng bakas ng kanilang krimen bago dumating ang araw ng graduation. Ma, she's taking the physical files, sabi ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Let her take them, Nathan, sabi ko habang humahawak sa kanyang kamay para patigilin siya. Let her think she won. Hindi niya alam na ang lahat ng hawak niya ay mga kopya lang na sadyang iniwan ko doon para sa kanya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang susunod na ginawa ni Celine sa video. Kinuha niya ang isang bote ng likido at ibinuhos ito sa buong opisina. Pagkatapos, kumuha siya ng isang lighter. Ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa kanyang mga mata bago namatay ang feed ng kamera. They're burning the office, Ma! Sigaw ni Nathan. Ang apoy sa video ay ang huling bagay na nakita namin bago naging itim ang screen. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa mga dokumento at computer. Ngayon, ito ay naging literal na apoy na nagbabantang tumupok sa aming lahat. Ang abo ng nasunog na opisina ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang hudyat na ang kaaway ay wala ng opsyon kundi ang magpakahalimaw. Kapag ang isang tao ay nagsimula ng gumamit ng apoy para pagtakpan ang kanyang dumi, ibig sabihin ay nasusukol na siya ng sarili niyang takot. Ngunit ang apoy na sinimula ni Celine ay magsisilbi lamang na liwanag na maglalantad sa bawat sulok ng kanilang kasamaan. Ang labanang ito ay hindi matatapos sa abo. Matatapos ito sa pagguho ng kanilang maruming imperyo. Huwag mong isiping ligtas ka dahil bata ka pa. Sa mundong ito, ang talino ay walang halaga kung wala kang kapangyarihan. At ang nanay mo, isa lang siyang anino ng nakaraan na pilit kumakapit sa buhay na hindi na sa kanya. Ang tinig ni Celine ay kasing talim ng basag na bubog habang kinakausap niya si Nathan sa likod ng auditorium ng paaralan. Naroon siya, nakasuot ng itim na bestida at malaking salamin. Pilit itinatago ang kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang aura ng pagkabulok ay umaalingaw-ngaw sa paligid. My mother is not a shadow, Mrs. Valderrama. She is the light that will expose you. Kalmadong sagot ni Nathan. Walang bakas ng takot sa kanyang tinig. Tanging ang isang uri ng panghahamak na sadyang nakalaan para sa mga taong tulad ni Celine. How dare you? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Isang salita ko lang sa tatay mo, maaari kitang mawalan ng lahat ng pribilehiyo sa paaralang ito. Akmang susugurin ni Celine ang bata. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng kinitang handang kumalmot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking anak, ang aking sapatos ay lumika ng isang matatag na tunog sa semento habang lumalapit ako sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad, isang presensya na sapat na para mapatigil ang kahit sinong ahas. Huwag mo madungisan ng dumi mo ang anak ko, Celine. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang nagbabantang lindol. Huminto si Celine. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas sa ere, habang ang kanyang muka ay namumutla sa gulat. Elena, what are you doing here? Nautal siya,
Pilit na ibinababa ang kanyang kamay at inaayos ang kanyang sarili. This is my son's school. Ang tanong ay, anong ginagawa ng isang placeholder na tulad mo rito? Are you trying to intimidate a minor? That's a criminal offense apart from being pathetic. Sabi ko habang humaharang sa pagitan niya at ni Nathan. I was just talking to him. Sinabihan ko lang siya na wag ang tularan, isang mapait na ex-wife na walang ibang alam kundi manggulo. Sigaw ni Celine, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi kayang itago ang amoy ng usok na baon niya mula sa aking opisina. I smelled the smoke on you, Celine. Did you enjoy the fire last night? Akala mo ba ay nasunog mo ang kinabukasan ko? Bulong ko sa kanyang tenga. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Poor Celine, ang sinunog mo ay mga basurang dokumento na sadyang inihanda ko para sa mga magnanakaw na tulad mo. The real audit reports? They're already in the hands of the authorities. And your signatures on those dummy accounts? They're preserved in a digital cloud that no fire can reach. You're lying! Sinungaling ka! Pilit niyang hiyaw. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni na lamang. Sample pa lang yan, Celine. Bukas, sa graduation ni Nathan, ibibigay ko kay Ricardo ang huling regalo ko. At sisiguraduhin kong kasama ka sa kanyang pagbagsak. Sabi ko, bago ko siya tinalikuran. Hinawakan ko ang balikat ni Nathan. Matatag ang kanyang tindig, walang panginginig. Ito ang aking golden moment. Isang sandali kung saan naramdaman ko ang tunay na lakas ng aming ugnayan. Hindi kami biktima. Kami ang mga manunulat ng sarili naming hustisya. Let's go, Nathan. Masyadong mabaho ang hangin dito. Sabi ko ng malakas. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang hysterical na tawa ni Celine sa likuran, isang tunog ng isang taong nawawala na sa katinuan. Ngunit bago kami makarating sa sasakyan, isang pulis na sasakyan ang huminto sa harap namin. Mrs. Elena Valderrama, may warrant of arrest kami para sa inyo. Inakusahan kayo ni Mr. Ricardo Valderrama ng pagnanakaw ng kumpidensyal na dokumento at corporate espionage, sabi ng opisyal habang bumababa ng sasakyan. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Napatingin ako kay Celine na ngayon ay nakangisi na mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ma! Sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Don't worry, Nathan. Call our lawyer. Sabihin mo, nagsimula na ang palabas. Sabi ko nang may malamig na kapayapaan habang iniuunat ko ang aking mga kamay para tanggapin ang mga posas. Hindi ito pagkatalo. Ito ang huling pain na kailangan ko para tuluyang mabulag si Ricardo sa kanyang inaakalang tagumpay. Ang bawat hakbang ng pulis, ang bawat tingin ng mga tao sa paligid, ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi nila kailanman maintindihan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang aking pagkakulong, kundi ang katotohanan sa loob ng selda, meron akong isang bagay na wala sila. Ang tunay na kontrol sa oras. Ang bawat rehas na bakal ay hindi kulungan para sa isang taong ang isipan ay malaya, kundi isang proteksyon laban sa labas na mundong puno ng kabulukan. Sa loob ng malamig na silid na ito, ang bawat patak ng oras ay tila isang dahan-dahang paghasa sa aking mga kuko. Habang iniisip ni Ricardo na tinapos na niya ang aking laban, hindi niya alam na sa gitna ng katahimikang ito, inihahanda ko na ang kanyang libingan sa harap ng buong bansa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw o sa pagpapakulong, kundi sa kakayahang manatiling kalmado habang ang iyong kaaway ay nagsasaya sa sarili niyang bitag. Sa loob ng presento, ang amoy ng lumang papel at kape ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Nakaupo ako sa isang bangkong kahoy. Hawak ang isang libro
na tila wala akong pakialam sa mga pulis na pabalik-balik sa aking harap. Ang aking abogado, si Attorney Santos, ay pumasok ng may mabilis na mga yabag. Ang kanyang briefcase ay tumatama sa kanyang hita sa bawat hakbang. Elena, hindi ko maintindihan. Bakit hinayaan mong arestuhin kanila? We could have blocked that warrant in minutes. Bulong niya habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa. Let them have their moment, Attorney Santos. Sagot ko nang hindi inaasil ang tingin sa libro. Ricardo needs to feel that he is untouchable tonight. Desperado siya. At ang isang taong desperado ay madaling magkamali kapag akala niya ay nanalo na siya. Kumusta si Nathan? Ang anak mo ay tila hindi man lang natinag. Iling na sagot ng abogado. He's at home with the security team. He's been on his computer for hours. Sabi niya, tell Ma the guests are invited and the stage is set. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang aking golden moment. Ang mapagtanto na ang aking anak ay hindi na lamang isang batang nangangailangan ng proteksyon, kundi isang katuwang sa paghahanap ng katarungan. Sa loob ng selda, naramdaman ko ang katahimikan na tila isang yakap, isang sandali ng paghahanda bago ang malaking pagsabog bukas. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng wine ay umuulit sa malawak na silid. Naroon si Ricardo, nakaharap sa salamin, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata habang binibigkas ang kanyang talumpate para sa kinabukasan. Integridad, katapatan, pamilya, bigkas ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. These are the pillars of my candidacy. Tomorrow, when I award my son his medal, the world will see the leader they've been waiting for. And they will see the First Lady beside you, dagdag ni Celine habang yumayakap sa kanyang likuran. Elena is rotting in jail right ngayon. Wala nang manggugulo, Ricardo. The files are gone. We are safe. She was always too ambitious for her own good, sabi ni Ricardo habang tinititigan ang sarili sa salamin. She forgot that in this country, money and power can erase even the most stubborn truths. Hindi nila alam na sa bawat tawa nila, ang oras ay patuloy na tumatakbo laban sa kanila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang aking anak na si Nathan ay abala sa pagpapadala ng mga digital na imbitasyon sa mga pinakasikat na news anchors at influencers sa bansa. Ang pamagat ng kanyang email, The Truth Behind the Mask, a graduation surprise. Everything is uploaded to the cloud, Ma, bulong ni Nathan sa kanyang sarili, habang ang asul na liwanag mula sa monitor ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Just one click tomorrow. Just one click. Ngunit sa gitna ng aking pagbabasa sa selda, isang pulis ang lumapit at kumatok sa bakal na rehas. Isang tunog ng bakal sa bakal na bumasag sa aking konsentrasyon. Mrs. Valderrama, may gustong kumausap sa inyo. Hindi siya nagbigay ng pangalan, pero sabi niya ay may dala siyang mahalagang bagay, sabi ng pulis. Isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero ang lumapit. Nang iangat niya ang kanyang muka, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahang makikita sa gabing ito. Ang dating driver at katiwala ni Ricardo sa loob ng 10 taon. Madam Elena, bulong niya, ang boses ay nanginghinig. Narinig ko ang plano nila. Hindi lang kayo ang balak nilang pabagsakin. Balak din nilang ilayo si Nathan sa inyo pagkatapos ng graduation bukas. May ticket na sila patungong ibang bansa para sa bata, gamit ang pekeng travel authority. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. Hindi ko inaasahan na aabot sila sa puntong itatago ang aking anak. Nasaan ang dokumentong yon? Tanong ko, ang aking boses ay naging kasing talim ng yelo. Nasa flash drive na ito, madam, pero may problema. May nakakita sa akin na kinuha ko ito sa opisina ni Ricardo kanina. Hinahabol nila ako, sabi ng lalaki habang mabilis na iniabot ang maliit na gadget sa pagitan ng mga rehas.
Bago ko pa paman mahawakan ng maayos ang flash drive, isang ingay ng mabilis na mga hakbang ang narinig mula sa entrance ng presinto. Isang grupo ng mga lalaking nakasuit ang pumasok at ang namumuno sa kanila ay ang Chief of Security ni Ricardo. Ibigay mo sa amin yan o sisiguraduhin naming hindi ka na makakalabas ng buhay sa seldang yan, Elena. Sigaw ng lalaki. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang aking kalagayan sa loob ng selda. Hawak ang huling piraso ng ebidensya habang ang mga tauhan ni Ricardo ay nakapaligid sa akin at ang pulisya ay tila walang balak makialam. Mayroon na lamang kaming ilang oras bago ang graduation at ang aking tanging alas ay nasa panganib na mabura. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang anghel na may puting pakpak. Madalas itong dumarating sa anyo ng isang babaeng wala ng takot at isang katotohanang kasing talim ng kidlat. Sa loob ng 15 taon, binuo ko ang aking pagkatao mula sa mga abo ng kanyang pagtataksil at ngayong araw, ang bawat piraso ng aking paghihirap ay magiging isang malakas na dagundong na wawasak sa kanyang mundong gawa sa kasinungalingan. Wala nang puwang para sa awa. Dahil ang mga taong tulad ni Ricardo ay hindi natututo sa pakiusap, sila ay natutumba lamang sa bigat ng kanilang sariling dumi. Sa loob ng presinto, ang Chief of Security ni Ricardo ay unti-unting lumalapit sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng pagbabanta habang ang kanyang mga kasamahan ay nakapaligid sa aking selda. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng putok ng baril, kundi ng biglang pagpasok ng isang kawan ng mga mamamahayag na may dalang malalaking ilaw at mga kamera. Ang buong paligid ay napuno ng nakasisilaw na puting liwanag mula sa mga flash na tila mga bituing bumagsak sa loob ng maruming opisina ng pulisya. Attorney Santos, now! Ang tanging nabanggit ko habang nakatitig ng diretsyo sa nanghihina ng security chief. Ang aking abogado ay pumasok kasama ang isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Bit-bit ang dokumentong nagpapawalang bisa sa aking warrant of arrest dahil sa kawalan ng sapat na basehan. Ang mga tauhan ni Ricardo ay mabilis na umurong. Itinatago ang kanilang mga muka mula sa mga lente ng kamera habang ako ay marangal na lumakad palabas ng rehas. Isang oras matapos ang gulo sa presinto, narito na ako sa tapat ng engrandeng auditorium ng paaralan. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang mahinang himig ng graduation march ay humahalos sa mainit na hangin ng umaga. Sa loob, ang libu-libong tao ay nakaupo ng maayos, naghihintay sa bida ng araw. Hindi ang mga estudyante, kundi ang keynote speaker na si Ricardo Valderrama. Ladies and gentlemen, our guest of honor, a man of integrity and the future governor of our province, Mr. Ricardo Valderrama. Ang masiglang anunsyo ng MC na sinundan ng malakas na palakpakan. Naglakad si Ricardo patungo sa bukfatbeo ng may malapad na ngiti. Sa tabi ng entablado, nakita ko si Celine na nakasuot ng isang napaka-eleganteng terno. Kumakaway sa media na tila ba siya na ang reyna ng bansa. Ngunit sa likod ng entablado, nakita ko ang aking anak na si Nathan. Nakasuot siya ng kanyang toga. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ko sa kanya. Nagsimula ang talumpati ni Ricardo. Ang edukasyon ay pundasyon ng katapatan. Bilang isang ama, ang pangarap ko para sa aking anak ay ang pangarap ko rin para sa ating bayan. Isang pamayanang walang korupsyon, isang pamilyang nagmamahalan. Habang binibigkas niya ang bawat salita ng kanyang mapagpanggap na talumpati, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang kinukuha ko ang remote control mula sa aking bag na konektado sa system ni Nathan. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Ricardo na dapat ay nagpapakita ng kanyang mga achievements ay biglang kumislap at nagbago ang kulay. Ang tunog ng pagbubulungan ng mga tao ay unt-unting lumakas nang lumabas sa screen ang isang malinaw na video recording. Hindi ito tungkol sa kanyang kandidatura.
Ito ay ang video ni Celine na nagsusunog ng aking opisina, na sinundan ng mga dokumento ng kanyang offshore accounts na may malalaking pulang marka ng audit. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pag-play ng audio recording ng boses ni Ricardo kagabi habang isinisigaw niya ang plano niyang itago ang sarili niyang anak para lamang sa kanyang career. You are nothing but an expired woman, Elena. At ang bata niyan, gagamitin ko siya para makuha ang boto ng bayan. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium kasing linaw ng kristal. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Si Ricardo ay dahan-dahang lumingon sa screen. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa harap ng madla. Ang mikropono sa kanyang harap ay lumika ng isang matinis na tunog dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. This is a mistake. Inatake ang system namin. Fake news ito. Sigaw ni Celine mula sa gilid, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga kamera ng lahat ng major TV networks na nagko-cover ng event ay nakatutok na ngayon sa mga ebidensya sa screen. Naglakad ako patungo sa gitna ng aisle. Bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang hatol na naririnig ng lahat. Ang mga tao ay kusang tumabi para bigyan ako ng daan. Nang makarating ako sa harap ng entablado, tumingin ako ng diretso kay Ricardo. Ang katotohanan ay hindi kailanman nag-expire, Ricardo. Ang aking boses ay naging kasing talim ng kidlat kahit wala akong mikropono. You wanted a stage? I gave you the biggest stage of your life. Ngayon, harapin mo ang bayan na binalak mong lokohin. Umakit si Nathan sa entablado, lumapit sa kanyang ama, at sa halip na tanggapin ang medalya, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Ricardo. My mother is the only parent I have, at ang tanging graduation gift na gusto ko ay makita kang managot sa lahat ng ginawa mo. Kasabay nito, ang mga operatiba ng NBI ay pumasok mula sa likuran ng auditorium. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa tiles ay tila huling kabanata ng isang masamang panaginip. Pinalibutan nila ang entablado habang ang libu-libong estudyante at magulang ay nagsimulang magbuo at sumigaw ng "Magnanakaw!" at "Sinungaling!" Ang mukha ni Ricardo ay nabahira ng huling patak ng kahihiyan, nang ang mga posas ay dahan-dahang ikinabit sa kanyang mga kamay sa harap ng lahat ng kamera. Si Celine ay nagsimulang mag-hysterical, sumisigaw habang hinihila rin siya ng mga pulis dahil sa arson at corporate espionage. Habang hinihila sila palabas, tumingin si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit isang patak ng emosyon. Tinalikuran ko siya at niyakap ang aking anak sa gitna ng entablado. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang hindi inaasahang tunog ang narinig sa speaker ng auditorium. Isang boses ng isang babae na hindi ko kilala na tila na-hack din ang audio system sa huling sandali. Hindi pa tapos ang lahat, Elena. Ang akala mong tagumpay ay simula pa lang ng isang mas malalim na lihim na itinago mo kay Nathan sa loob ng 15 taon. Look at the drive again. Napatigil ako. Ang kaba sa aking dibdib ay biglang bumalik. May isa pang kaaway na hindi ko nakikita. At ang kaaway na yon ay may hawak na impormasyong maaring mas masakit pa kaysa sa lahat ng ginawa ni Ricardo. Ang bawat lihim ay may sariling pintig. Isang tahimik na orasan na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumabog at wasakin ang lahat ng iyong binuo. Sa gitna ng aking tagumpay laban kay Ricardo, isang bagong kaaway ang lumitaw mula sa anino. Isang boses na nagpaalala sa Arken na ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Ang aking anak, ang aking buhay, ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang bagyo na hindi ko inakalang darating. Akala ko ay tapos na ang laban nang makita ko ang mga posas sa mga kamay ni Ricardo. Ngunit ang tunay na lason ay nagsisimula pa lamang dumaloy. Ma, anong sinasabi ng boses na yon? Anong lihim ang tinutukoy nila? Ang tanong ni Nathan ay tila isang malamig na asero na bumaon sa aking dibdib.
Ang libu-libong tao sa auditorium ay unting naglalakad palabas. Ang tunog ng kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga flash ng kamera ng media ay nanatiling nakatutok sa amin, uhaw sa susunod na kabanata ng iskandalong ito. Nathan, it's just a distraction. Isang desperadong hakbang ng mga kakampi ni Ricardo para sirain ang moment mo. Sagot ko habang pilit na pinapanatili ang aking boses na matatag. Nungit sa loob ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng pang-anib. Elena, huwag kang magmalinis! Sigaw ni Ricardo habang itinatulak siya ng mga pulis patungo sa labasan. Huminto siya sandali at lumingon sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na ngiti. I saw the medical records 15 years ago, Elena. I knew you were seeing someone else before we got married. Isang malaking kasinungalingan ang batang yan. He's not mine, isn't he? You just used me to give a name to your bastard. Ang tunog ng pagbagsak ng katahimikan sa paligid namin ay kasing bigat ng isang hatol. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulatan sa kanilang mga notebook. Ang aking kamay na nakahawak sa braso ni Nathan ay naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. You're lying, Ricardo! Sinungaling ka hanggang sa huli! Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw sa bakanteng auditorium. Then prove it, Elena. Magpa-DNA test kayo. Let the world know who the real deceiver is. Humahalakak si Ricardo habang tuluyan na siyang inilabas ng mga pulis. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng police car sa labas ay tila huling tuldok sa usapang iyon. Naiwan kami ni Nathan sa gitna ng entablado. Ang malamig na bugso ng aircon ay humahampas sa aming mga balat, ngunit tila apoy ang nararamdaman ko. Dahan-dahang binitiwan ni Nathan ang aking kamay at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga, ay ngayon ay puno ng matinding pagdududa. Ma, tell me the truth. Is he telling the truth? Am I a Valderrama or not? Ang boses ni Nathan ay nanginginig. Isang tunog ng isang pusong unti-unting nadudurog. Nathan, listen to me. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang inaayos ang kanyang toga na bahagyang nagulo. Ito ang aking golden moment. Isang sandali kung saan ang pagmamahal ko sa kanya ay nanginghibabaw sa lahat ng gulo. The blood that flows in your veins is my blood. Ang talino mo, ang tapang mo, lahat yan ay galing sa pagpapalaki ko sa iyo. Ricardo was never a father to you. He was just a title on a piece of paper. Pero hindi mo sinasagot ang tanong ko, Ma, sabi ni Nathan habang lumalayo ng bahagya. Sino ang totoong ama ko? Bago pa man ako makasagot, ang aking cellphone ay muling nag-vibrate. Isang text message mula sa parehong misteryosong numero. Check the flash drive again, Elena. The real audit wasn't about the money. It was about the hospital records from 15 years ago. Celine wasn't the only one who betrayed you. Your own sister was there too. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang aking kapatid na si Maricel, na matagal nang pumanaw, ay kasama sa gulo na ito. Kinuha ko ang flash drive mula sa aking bag. Ang maliit na piraso ng metal ay tila nagbabaga sa aking palad. We need to go, Nathan. Hindi ligtas dito. Sabi ko habang hinihila siya patungo sa parking lot. Habang naglalakad kami, nakita ko si Celine na isinasakay din sa isa pang sasakyan ng pulis. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong pait. I wasn't the only one who cheated, Elena. Ricardo knew about your secret, and he used it to justify everything he did to you. You're no saint. Hindi ko siya pinansin. Pumasok kami sa loob ng aming sasakyan at ang tunog ng pag-lock ng mga pinto ay nagbigay ng pansamantalang proteksyon. Ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa kaysa sa labas. Ma, I want to see that flash drive na yun na, sabi ni Nathan,
Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Tila siya na ang lead auditor ng aming sariling pamilya. Nathan, please, let's get home first. No, Ma! I have the right to know! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas sa dashboard. Ang tunog ng plastic sa plastic ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Wala akong nagawa. Isinaksak ko ang flash drive sa laptop na nasa gitna namin. Habang naglo-load ang mga files, ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihintay. Isang folder ang lumitaw na may pamagat na Project Genesis, 2011. Nang buksan namin ang unang document, bumulaga sa amin ang isang birth certificate. Ngunit hindi ito ang birth certificate ni Nathan na alam ko. Ito ay isang birth certificate mula sa isang lihim na klinika sa probinsya. Ang pangalan ng ina ay Maricel, ang aking kapatid. At ang pangalan ng ama ay Ricardo Valderrama. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang anak na inakala kong sa akin, ang anak na ipinaglaban ko ng 15 taon, ay anak ng aking kapatid sa aking sariling asawa? I am not your son? Bulong ni Nathan. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit may isa pang file sa ilalim. Isang medical record na nagsasabing si Elena Valderrama ay nakaranas ng pagkakalaglag ng anak sa parehong buwan na isinilang si Nathan. At ang huling dokumento ay isang liham mula kay Maricel. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko kayang alagaan ang batang ito. Ibigay mo sa kanya ang buhay na hindi ko kayang ibigay. Huwag mo siyang hahayaang malaman ang totoo. Ang cliffhanger ng sandaling ito ay ang pagguho ng pundasyon ng aming mag-ina. Ang lahat ng aking paghihigante kay Ricardo ay nakabatay sa pagiging isang mabuting ina. Ngunit ang katotohanan ito ay nagpapakita na ang aming buong buhay ay binuo sa isang malaking sakripisyo o isang malaking kasinungalingan. Biglang, isang itim na van ang humarang sa harap ng aming sasakyan sa gitna ng highway. Bumaba ang 3 lalaking nakasuot ng maskara at may hawak ng mga pamalo. Ang tunog ng pagbasag ng aming salamin sa likuran ay bumasag sa aming pagkabigla. Ma, labas! Sigaw ni Nathan habang hinihila ako. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay mabilis na nakalapit at tinutukan ako ng isang bagay sa aking leeg. The drive, Elena. Give us the drive or the boy dies. Ang bawat sugat na dulot ng katotohanan ay mas mainam kaysa sa mga haplos na isang kasinungalingan. Sa gitna ng madilim na kalsadang ito, kung saan ang panganib ay kasing talim ng aserong nakadiit sa aking leeg, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa sariling pagkawasak. Si Ricardo ay nagpadala ng mga mamamatay tao upang bawiin ang kanyang mga lihim. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang isang inang wala ng takot mamatay ay ang pinakamapanganib na kalaban sa mundong ito. Ang drive, Elena. Ibigay mo ang drive o sisiguraduhin naming ang huling makikita mo ay ang dapit hapon ng buhay ng anak mo. Ang boses ng lalaking nakamaskara ay garalgal, tila isang makinang kinakalawang. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng isang patalim na dahan-dahang bumaon sa balat ng aking leeg, sapat na upang makaramdam ako ng isang mainit na likidong dumadaloy, ang aking dugo. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Nathan, na ngayon ay hawak din ng 2 pang lalaki. Ma, huwag! Ibigay mo na sa kanila! Sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Tiningnan ko ang lalaking may hawak sa akin. Ang aking muka ay hindi nagpakita ng kahit anong panginginig. You want the drive? Take it. Pero siguraduhin mong kayang bayaran ni Ricardo ang buhay na kukunin niyo. Dahil sa oras na mamatay kami, ang lahat ng files na yan ay otomatikong mag-u-upload sa bawat news portal sa bansa. Kinuha ko ang flash drive mula sa aking bulsa
at itinaas ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang metal nito ay kuminang, tila isang huling hiyas ng katotohanan. Bitiwan niyo ang anak ko, at ibibigay ko ito sa inyo. Isang mabilis na palitan ng tingin ang nangyari sa pagitan ng mga salarin. Marahas nilang itinulak si Nathan patungo sa akin. Ang tunog ng pagtama ng kanyang tuhod sa semento ay lumika ng isang maikling kirot sa aking puso. Agad kong ibinato ang flash drive sa damuhan sa gilid ng kalsada. Habang nag-aagawan ang mga lalaki sa paghanap ng maliit na bagay na iyon, mabilis kong hinila si Nathan patungo sa loob ng sasakyan. Hindi ko na hinintay na makalapit sila. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa kalsada at ang usok na iniwan namin ay naging tanging bakas ng aming pagtakas. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang dambuhala. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Nathan ang maririnig. "Bakit, Ma? Bakit mo itinago sa akin?" Bulong ni Nathan matapos ang ilang minuto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, tila ayaw akong harapin. "Anak ako ng kapatid mo? Anak ako ng lalaking kinamumuhian natin?" "Nathan, look at me," sabi ko nang may boses na kasing tibay ng nara. Ang dugo ay isang biolohikal na katotohanan lamang. Ngunit ang pagiging ina ay isang desisyon. Nung namatay si Maricel at iniwan kanya sa akin, pinili kong maging kanlungan mo. Nung nalaman kong baog si Ricardo at ginamit niya ang kapatid ko para lang magkaroon ng tagapagmana, pinili kong protektahan ka mula sa kanyang kasamaan. "Pero naging kasinungalingan ang buong buhay ko," sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kanyang kamao na humampas sa upuan ay tila isang huling hininga ng kanyang pagtitiwala. "Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Nathan. Ang pagsusumikap kong maging matagumpay para may maipakain sa iyo. Ang bawat gabing hindi ako natulog para lang masiguradong ligtas ka. Iyon ang katotohanan." Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako itinaboy. Ang aming sasakyan ay dahan-dahang huminto sa tapat ng isang lumang gusale sa labas ng lungsod. Hindi ito ang aming bahay. Ito ang tagong kumpanya ng aking abogado. "Ma, anong gagawin natin dito?" tanong ni Nathan. Ang ibinigay ko sa kanila ay isang decoy. Isang flash drive na puno ng malware na sisira sa bawat computer na gagamit nito. Ang totoong ebidensya? Ito ang huling pagsampal natin kay Ricardo. Sabi ko, habang inilalabas ang isa pang maliit na card mula sa loob ng aking sapatos. Pumasok kami sa loob at sinalubong kami ni Attorney Santos. Ang silid ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng mga live updates mula sa korte. "Elena, we have a problem," bungad ng abogado. "Ricardo is attempting to file for bail. Ginagamit niya ang argumento na ang ebidensya mo ay nakuha ng ilegal. At mas malala, Celine is claiming that you kidnapped Nathan." Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. "Kidnapping? Let them play their game." Attorney Santos, i-release mo ang video ng attack sa highway kanina. Itag mo ang lahat ng human rights groups at media. Ipakita mo sa kanila kung paano tinangkang patayin ng future governor ang sarili niyang asawa at anak. Habang isinasagawa ito ng abogado, lumapit sa akin si Nathan. "Ma, what about the bank account? Ang sabi ni Ricardo, may maruming pera sa pangalan ko." "Iyon ang hindi niya alam, Nathan," sabi ko habang binubuksan ang huling file. "Ang account na yon ay hindi sayo. Ang pangalang nakalagay doon ay Nathan Maricel Valderrama. Isang pangalan na hindi kailanman naging legal dahil ang birth certificate mo ay pinalitan ko 15 taon na ang nakalilipas. Ang perang yon ay patunay ng identity theft na ginawa ni Ricardo laban sa isang bata." Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang pagpasok ng isang tawag mula sa loob ng bilangguan. Isang video call mula kay Ricardo. Nang sagutin ko ito, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pasa. Tila nagkaroon ng gulo sa loob ng selda. "Elena, tulungan mo ako.
Bulong ni Ricardo, ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi sila tumitigil. Celine? Celine is not who you think she is. She's working for the people I owe money to. Pinapapatay nila ako. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang anino ang lumitaw sa likuran niya sa video, at ang screen ay napuno ng ingay ng kaguluhan bago ito tuluyang naging itim. Napatayo ako. Ang kalaban ay hindi na lang si Ricardo at Celine. Isang mas malaking sindikato ang nakatago sa likod ng lahat. At ngayon, kami na ni Nathan ang susunod nilang target. Ang katarungan ay hindi isang destinasyon na madaling marating. Ito ay isang madugong landas na puno ng mga tinik at patibong na sadyang inilatag ng mga taong may baluktot na budhi. Sa gitna ng kaguluhang iniwan ni Ricardo at ng pagtataksil ng mga taong inakala kong kakampi, tanging ang aming ugnayan ni Nathan ang nagsilbing matatag na pundasyon. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan ay maaring nadulot ng lamat. Ngunit ang lamat na iyon ang naging daan upang pumasok ang liwanag ng tunay na pag-unawa. Hindi kami susuko sa takot. Dahil sa larong ito ng buhay, ang talino at integridad ang huling alas na walang sinumang sindikato ang makakapantay. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Santos ay binasag lamang ng mabilis na pag-ikot ng bentilador sa kisame, na lumilika ng isang tila humuhuning ritmo sa gitna ng aming tensyon. Nakatitig ako sa monitor kung saan huling nakita ang duguang muka ni Ricardo bago namatay ang linya. Ang takot ay pilit na kumakatok sa aking dibdib. Ngunit hindi ko hinayaang mabuksan ang pintuan ng aking pagkatao para dito. Ma, we need to move the data now. If they trace that call, they know we are here, sabi ni Nathan. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tila ang gabi ng kaguluhan ay nagpabago sa kanya mula sa isang batang henyo tungo sa isang matapang na mandirigma. Attorney Santos, tawagan mo ang NBI. Tell them we are ready to turn over the primary evidence, but we need full protection for Nathan. Utos ko habang mabilis na tinitipa ang huling codes sa aking laptop. But Elena, the risk is too high. Celine's backers are not just politicians. They are international money launderers. Babala ng abogado. I am an auditor, Attorney Santos. I've spent my life finding money that people tried to hide. If they want to play with numbers, then I will show them the math of their own destruction. Malamig kong sagot. Kinuha ko ang maliit na memory card mula sa aking sapatos at isinaksak ito sa computer. Ito ang huling piraso ng katotohanan. Sa loob nito ay ang trail ng identity theft na ginawa ni Ricardo laban kay Nathan. Pinatunayan ng mga dokumentong ito na ang account na may maruming pera ay binuksan gamit ang pekeng lagda ng isang menor de edad na hindi kailanman naging legal na Valderrama. Look, Ma, the IP addresses used to access the account. They match the server of Celine's boutique. Itinuro ni Nathan ang isang linya ng digital na impormasyon. Hindi lang siya asawa, siya ang tagalaban ng pera ng sindikato gamit ang pangalan ko. Isang pakiramdam ng nag-aalab na galit ang gumapang sa aking mga kalamnan. Ang paggamit sa isang bata para sa kanilang kriminal na gawain ay isang kasalanang hindi ko mapapalampas. Ang bawat click ng mouse ni Nathan ay tila isang hakbang papalapit sa katarungan. Ang tunog ng pag-save ng files ay ang tanging musikang gusto kong marinig sa sandaling iyon. Biglang, ang tunog ng pagbasag ng bintana sa ibaba ng gusali ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang pagkabasag ng kristal ay sinundan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na umaakyat sa hagdanan. Walang duda, nahanap na nila kami. Nathan, go to the vault room, now! Sigaw ko habang hinihila siya. No, Ma! Hindi kita iiwan! Pilit niyang pagtutol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Nathan, listen to me. Ang ebidensya ay nasa laptop. If something happens to me, you make sure the world sees it. Iyon ang huling pagsabog natin. Sabi ko habang tinititigan siya sa mga mata. Ito ang aming golden moment. Isang sandali ng pagsasakripisyo
na binuo ng 15 taon ng pagmamahalan. Sa gitna ng aming pagtatalo, bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Hindi ang mga lalaking nakamaskara ang pumasok, kundi si Celine. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik at ang kanyang mga mata ay ligaw na tila isang hayop na nasusukol. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang baril, ngunit ang kanyang pang-inginig ay halata. Ibigay niyo sa akin ang card. Patay na si Ricardo. Sila na ang susunod sa akin kung hindi ko maibabalik ang pera. Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. It's over, Celine. The NBI is on their way. Ang perang hinahanap mo ay na-freeze ko na sa loob ng audit system ng Central Bank. Sabi ko ng may malamig na kapayapaan. You're not a first lady. You're just a pawn that's about to be discarded. Hindi ako babalik sa hirap. I worked too hard for this. Sigaw ni Celine habang itinututok ang baril sa akin. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga operatiba ang narinig mula sa labas. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumama sa mukha ni Celine na nagpasilaw sa kanya. Sa isang iglap, siya ay napalibutan ng mga awtoridad. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa sahig at ang pag-click ng mga posa sa kanyang mga kamay ay ang huling tunog ng kanyang ambisyon. Nakahinga ako ng maluwag. Niyakap ko si Nathan ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng katiyakan na kami ay ligtas na. Ang katarungan, bagamat mabagal, ay sa wakas ay dumating. Ilang araw matapos ang gulo, narito kami ni Nathan sa loob ng opisina ng NBI. Ang lahat ng kaso laban sa akin ay ibinasura. Sa halip, ako ang naging pangunahing testigo sa pinakamalaking corporate espionage at identity theft case sa kasaysayan ng bansa. Si Ricardo ay nananatili sa ospital ng bilangguan, habang si Celine ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ma, look! Sabi ni Nathan habang ipinapakita ang isang email sa kanyang cellphone. Isang alok mula sa isang prestihiyosong financial firm sa Singapore, para sa akin bilang CEO, at isang scholarship para sa kanya sa isang top technology institute. Isang bagong simula ang nasa harap namin. Ang tunog ng pagprint ng aming mga travel documents ay tila isang himig ng kalayaan. Ngunit bago kami tuluyang makaalis, isang huling liham ang dumating sa aking table. Mula ito sa abogado ni Ricardo. Ang cliffhanger ng aming buhay ay narito sa loob ng sobreng ito. Nang buksan ko ito, isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng natitirang legal na ari-arian ni Ricardo ang naroon, na nakapangalan hindi sa akin, kundi kay Nathan. Ngunit may isang kondisyon na nakasulat sa ilalim. Upang makuha ang lahat, kailangang pirmahan ni Nathan ang isang dokumento na nagsasabing siya ay isang Valderrama. Isang huling pantatangka ni Ricardo na itali kami sa kanyang pangalan. Ang aming kalayaan ay may katumbas na presyo, ang aming dangal o ang aming yaman. Ang ginto na nagmula sa putik ay mananatiling marumi. Gaano mo man ito kuskusin ng yaman at kapangyarihan. Sa huling yugto ng labanang ito, napagtanto ko na ang pinakamatinding parusa para sa isang taong sakim ay hindi ang pagkuha sa kanyang yaman, kundi ang pagpapakita sa kanya na ang kanyang yaman ay walang silbi sa harap ng isang taong may malinis na danggal. Si Ricardo ay nag-iwan ng isang huling patibong na nakabalot sa anyo ng isang manak. Ngunit hindi niya alam na ang aking anak ay hindi na ang batang maari niyang silawin. Kami ay lalakad palayo, hindi bitbit ang kanyang pangalan, kundi ang aming sariling tagumpay na walang bahid ng kanyang kasamaan. Nakatitig ako sa puting papel na nasa ibabaw ng aking lamesa. Ang bawat letra ng pangalang Valderrama ay tila mga uod na gumagapang, nagpapaalala sa akin ng 15 taon ng pananakit at panlilinlang. Bilyon-bilyong piso ang nakataya. Ang lahat ng pinaghirapan ni Ricardo, ang mga kumpanya, ang mga lupain, ang mga mansyon, ay maaari nang maging amen sa isang pirma lang ni Nathan.
Ma, anong iniisip mo? Ang boses ni Nathan ay nanggaling sa pintuan. Nakasuot na siya ng kanyang jacket, handa na para sa aming pagalis patungong airport. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Tila ang malaking halaga ng salapi sa harap namin ay wala lang halaga kaysa sa isang pirasong papel. Iniisip ko kung gaano kadesperado ang tatay mo na manatiling buhay ang kanyang pangalan sa pamamagitan mo, Nathan. Sagot ko habang hinahawakan ang ballpen. This is $100 million, anak. You can have the world with this. Lumapit si Nathan at kinuha ang dokumento. Ang tunog ng pagpunit niya sa papel ay naging kasing talim ng isang hatol sa loob ng silid. Ang bawat piraso ng dokumento ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalanta. I don't need a stolen name to have the world, Ma, sabi ni Nathan nang may ngiti na puno ng katiyakan. I am Nathan. Just Nathan. At ang yaman na galing sa korupsyon ay hindi pundasyon, kundi isang kulungan. Let's leave it all, Ma. We have our own brains and our own future. Isang matinding pagmamalaki ang bumalot sa aking puso. Ito ang aking golden moment. Ang makita ang aking anak na mas matatag pa sa asero, mas malinis pa sa kristal. Hindi ko na kailangan ng kahit anong audit report para malaman na ang pinakamalaking asset ko sa buhay ay ang pagkatao ng aking anak. Bago kami tumuloy sa airport, nagpasya akong dumaan sa ospital ng bilangguan kung saan naroon si Ricardo. Gusto kong makita ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na simoy ng aircon ay sumalubong sa akin habang naglalakad ako sa hallway na binabantayan ng mga armadong pulis. Sa loob ng silid, nakita ko ang isang lalaking hindi ko na makilala. Ang dating makapangyarihang Ricardo Valderrama ay nakahiga. Nakakabit sa mga makina, ang kanyang mukha ay tila isang tuyong balat na nakadikit sa buto. Ang tunog ng regular na pag-monitor ng kanyang tibok ng puso ay ang tanging ingay na maririnig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ako, sinubukan niyang magsalita. Ngunit tanging mahihinang huni lamang ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Pumunta ako rito para ibigay ang sagot ni Nathan. Bulong ko habang lumalapit sa kanyang kama. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Walang puwang para sa awa. Pinunit niya ang dokumento, Ricardo. Hindi niya kailangan ng pera mo. At lalong hindi niya kailangan ang pangalan mo. Mula sa araw na ito, ang Valderrama ay isang alaala na lamang ng isang kriminal na kinalimutan ng mundo. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisingi. Isang luha ng pagsisisi o marahil ay ng matinding pagkatalo. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang aming one-way tickets patungong Singapore. Aalis na kami. At sisiguraduhin kong hindi mo na kami muling makikita o maririnig. You will die alone in this room, Ricardo, surrounded by the ghosts of your lies. Huling sabi ko, bago ko siya tinalikuran. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ng kanyang silid ay tila huling tuldok sa kabanata ng aming buhay sa Pilipinas. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Naroon si Nathan sa loob ng sasakyan, kumakaway sa akin. Everything's ready, Ma. Let's go! Masayang sabi niya. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa airport, nakita ko sa malaking screen sa gilid ng highway ang balita tungkol sa huling hatol kay Celine. Habang buhay na pagkabilanggo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno ng pait, habang hinihila siya ng mga gwardiya. Tinalikuran ko ang screen. Wala na silang puwang sa aking isipan. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahang umaangat ang sasaking himpapawid, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang tunog ng pag-andar ng makina ng eroplano ay tila isang awit ng bagong simula. Tumingin ako kay Nathan na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi ko.
Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. 15 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Akala ko ang paghihiganti ang magbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit mali ako. Ang tunay na kapayapaan ay ang malaman na sa kabila ng lahat ng dumi at sakit, nanatili kaming buo. Ang aking tagumpay ay hindi ang pagkatalo ni Ricardo, kundi ang ningning sa mga mata ni Nathan habang nakatingin siya sa hinaharap. Ang eroplano ay lumipad patungo sa mga ulap, iniwan ang lahat ng pait sa ibaba. Kami ay malaya na. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang lumilinis sa bawat mansa ng nakaraan. Ang bawat sugat na dati ay nagpapakhirot sa aking dibdib ay naging mga pilat na lamang. Mga tanda ng isang digmaang napanalunan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Sa ilalim ng makulay na dapit hapon ng Singapore, kung saan ang mga naglalakihang gusali ay tila mga bantay ng modernong panahon, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ni Ricardo. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina sa Marina Bay. Ang amoy ng sariwang orchid at ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humahaplos sa aking mukha. Suot ko ang isang kulay asul na seda na damit. Ang aking buhok ay maikli na at may mga hibla ng pilak na hindi ko na itinatago. Ang bawat guhit sa aking mukha ay kwento ng aking pagbangon. "Mom, are you ready? The gala is about to start." Lumingon ako at nakita ko ang aking anak. 5 taon ang nagbago kay Nathan mula sa isang payat na binatilyo tungo sa isang matikas na lalaki. Siya na ngayon ang nangungguna sa isa sa mga pinakasikat na tech startups sa Asia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalino, ngunit wala na ang pait at takot na dati ay nakabaon doon. "I'm ready, Nathan. Sandali lang. Binabasa ko lang ang huling ulat mula sa Pilipinas." Sagot ko habang ipinapakita ang aking tablet. Isang maikling balita ang nakakuha ng aking atensyon sa isang sulok ng digital na pahayagan. Dating politiko na si Ricardo Valderrama, pumanaw na sa loob ng bilibid dahil sa sakit. Nakasulat din na walang kamag-anak ang kumuha sa kanyang mga labi at ang kanyang huling mga araw ay ginugol niya sa isang maliit na selda. Kinalimutan ng sambayan ng dati ay sumasamba sa kanya. Samantala, si Celine ay nananatili sa likod ng rehas, tumatanda ng mag-isa sa gitna ng mga anino ng kanyang mga maling desisyon. "Poor Ricardo," bulong ni Nathan habang tumatabi sa akin. "He died with everything he wanted, but without the only thing that matters." "He died with his pride, Nathan, but his pride was a hollow shell," sabi ko habang pinapatay ang screen ng tablet. Ang tunog ng pag-lock ng device ay tila huling hininga ng aming koneksyon sa lalaking iyon. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit ay isang pabigat na hindi na nararapat sa ating bagong buhay. Huminga ako ng malalim. Nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa pagkakulong niya. Natapos ito sa sandaling naging masaya kami nang wala siya. Natapos ito nang napatunayan kong ang isang babaeng itinapon at minalit ay kayang bumuo ng isang kaharian gamit ang sarili niyang mga kamay. "Mom, thank you," biglang sabi ni Nathan. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang kanyang palad ay mainit at matatag. "Thank you for choosing me. Thank you for being my mother, even if the world said otherwise." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay mula sa ligaya. Ang aming golden moment ay hindi na kailangang maging isang lihim. Ito ay isang katotohanan ng nakalatala sa bawat ngiti namin. "Ikaw ang aking pinakamalaking tagumpay, Nathan. Walang audit report ang makakapantay sa halaga mo." Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Lumabas kami ng opisina at ang tunog ng aming mga yabag sa makinis na sahig ay umalingaw-ngaw ng may tiwala. Sumakay kami sa sasakyan at tinahak ang maliwanag na kalsada ng Singapore.
Ang bawat ilaw na aming nadadaanan ay tila mga bituing nagbibigay ng basbas sa aming hinaharap. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang biktima ng nakaraan. Siya ay isang arhitekto ng sarili niyang tadhana. Ang katarungan ay naibigay na, ang mga utang ay nabayaran na, at ang bukas ay sa wakas ay sa amin na. Ang eroplano ng aming pangarap ay patuloy na lumilipad ng mataas, malayo sa putik, malayo sa pait, patungo sa isang buhay na puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Wala nang mapagpanggap, wala nang takot. Tanging kami na lang.